Hello there, lovely souls. You're watching Let's Make Room for Positivity. I am Lovely Liz. Welcome. Bago nyo po panoorin ang video na to, meron po tayong disclaimer. Please be open. But if you think you're not yet ready for any new information or change, you may skip because this video is not for you. However, you're free to come back whenever you're ready. At the very young age, I heard a voice. Very clear ko siyang narinig. Ang sabi niya sa akin, you have a mission to spread the word. Super linaw at yun po yung exact words. Hindi ko po siya nakalimutan for so many years. Dahil question mark po sa akin yung pangyayari yun. Hindi po siya ganun kalinaw para sa akin. Instead, tinalikuran ko pa lahat. Pinablock ko pa yung mga spiritual gifts ko. Bukod po kasi sa natakot ako, akala ko pinagmamadre ako ni God. Bata pa po kasi ako noon. I was only 15 years old. Sabi ko, ayoko po. Gusto ko pong mamuhay ng normal. Gusto kong magkapamilya. Akala ko po kasi noon, yung buhay na normal. Kasi nga po, 'di ba? Hindi pa ako awakened that time. So I was worried na baka di ako matanggap ng lalaking mapapangasawa ko in the future. Kung may kakaiba sa akin. Naisip ko dahil sa spiritual realm may free will na tinatawag, kaya hinayaan nila ako sa decision ko at gawin yung gusto ko that time. Or for the meantime, pinayagan muna nila ako. Pero ngayon, mas nauunawaan ko na yung mga nangyari from the past may connection sa mangyayari sa kasalukuyan. Magaganap ang nakatakdang maganap, hindi mapipigilan. At yung magiging basihan ko na may kakaiba nga sa akin, yun ang story from my younger years. At yun ang nag-connect sa akin, sa spiritual realm, sa kasalukuyan. Habang lumalaki ako, I felt so guided. I felt that there's something divine, something so pure that is always beside me, guiding me, protecting me. But I just ignored them. Then a few years ago, nakilala ko yung mga taong kakaiba. Some are from the US, some are from the UK, and from different countries. To my surprise, open sila sa psychic abilities or spiritual gifts na meron sila. Tapos nag-uusap sila na walang judgment, very open at very casual sila kapag pinag-uusapan ang para sa akin that time ay kamangha-mangha. Hindi sila simpleng tao. Most of them are known in their countries. May producer, director, author, hosts, entrepreneur, kilalang tao because of their talents and businesses. They are successful. Most of them are millionaires. They're spiritual people who have experienced spiritual awakening. Narinig ko yung mga stories nila mula pagkabata na nag-resonate sa akin. Lahat sila naranasan nila yung iba't ibang challenges, yung hirap ng buhay, wala halos makain, walang matirhan, hindi nila kayang tagalan ng school kasi para kang nakakahon. Some of them hindi na nagtapos. Some of them are sexually abused when they were kids, having relationship with narcissists, and kept attracting narcissists before awakening. Yung iba naman nagkaroon ng business pero na bankrupt at kung ano-ano pang challenges, relationship, career, family.
until they started their spiritual journey. Since then, nag-iba ang takbo ng buhay nila kasi matututunan mo ang tunay na realidad ng buhay sa spirituality. Malayo siya sa nakalakihang sistema. And because of these people, naramdaman ko na hindi pala ako kakaiba. Hindi pala to espesyal. Normal pala to sa isang creation ni God. At mula nun, doon ako sa mundo nila nagsimulang mabuhay during my spiritual awakening journey. Kahit malayo sila. But I felt that oneness. At yung kapaligiran na meron ako, yung nakikita ko, mismong ginagalawan ko, hindi na ako nagre-resonate. Kaya ako po sinishare itong mga bagay na to dahil meron po akong announcement. Marami pong nagme-message sa akin. Ngayon po, let me take this opportunity na ipakilala sa inyo ang kapatid ng TikTok page na to. Yung pinakapanganay na nasa blue app. Let's make room for positivity. May followers naman po siya pero hindi sila aligned sa content. Nag-follow lang sila noon kasi before motivational or inspirational yung sinishare ko. Hanggang sa naging spiritual na. Kaya for so many years, mag-isa lang po ako sa page. Pero happy po ako kasi na-express ko ang sarili ko without judgment. So, yung evolution ko andun. Yung hindi ko ma-share dito sa TikTok, dun sa blue app ko na-share. Kaya po doon sa mga nag-uumpisa ng kanilang spiritual awakening journey at yung mga in the midst of awakening at yung feeling nyo nasa completion na yung awakening journey nyo, ini-invite ko po kayo na i-follow ang blue app page, Let's Make Room for Positivity, para po ma-invite ko kayo sa blue app group na bubuuin natin para later on ma-invite din kayo ng mga spiritual lovely people all over the world. Pati na rin yung mga may spiritual gifts na hindi nila lubusan maintindihan ang sarili nila or nagtatago sila, nahihiya, please follow na rin po. Yung blue app group po natin, syempre, we have to be respectful. We're not there para magpataasan kung sinong pinaka-powerful, sinong pinaka-magaling. Hindi po ganun. We're there to help one another in this spiritual journey and the ascension of our planet. Yung worth sharing experiences nyo, baka may makarelate, makatulong sa pinagdadaanan ng iba. Let's heal together. Let's raise our vibration together. Let's allow abundance and prosperity to manifest in our lives naturally. Doon naman po sa mga non-believers and skeptics, kung pupunta kayo sa blue app or sa group para lang mag-bash, huwag nyo na po gawin kasi masa-stress lang kayo. Huwag nyo sayangin yung energy nyo sa bagay na sarado kayo. Find your peace. See you there sa group, lovely souls. Once again, I am Lovely Liz, sending you love and light.